Carmina's POV. Tahimik ako nakatitig sa labas ng bintana ng kotse. Habang bumabiyahe kami nang maagaw ang atensyon ko ni Carson. May inabot ito sa aking envelope na kaagad ko naman tinanggap. Ano to? Tanong ko sabay bukas ng envelope. Hindi naman sumagot nga si Carson. Kaya itinuon ko na lang ang atensyon ko sa laman nito. Familiar sa akin ang mga papel. Ito yung prenatal test na binigay sa akin ni Peter. Kaagad na napakunot ang noo ko nang mabasa ko kung ano ang nilalaman nun. Biglang sumikdo ang dibdib ko, saka ba dahil sa pinaghalong emosyon at wala sa sariling, napatitig ako kay Carson. Fake? Naisahan na naman ng tanga mong asawa. Seryosong wika nito. Halatang gigil na gigil ito kay Peter, base na din sa katagang yun. Muli kong tinitigan ang papel nang hindi makapaniwala. Gawa-gawa lang ng karibal mo kung ano man nakasulat sa papel na yan. Pinuntahan at nagpaimbestiga na ako tungkol sa klinik na yan. Pero hindi nag-i-exist. Lahat ng mga nakasulat dyan ay peke. Muling wika ni Carson. Hindi ko tuloy maiwasang mapahigpit ang pagkahawak ko sa papel. Samot-saring emosyon ang biglang naramdaman ng puso ko sa mga sandaling ito. Tingnan mo nga naman, hindi ko akalain na may pagkatanga din pala si Bayaw. Ang bilis mo paniwala sa isang kasinungalingan. Huwag mo na siyang balikan, Carmina, ha? Hindi kayo bagay. Sagot naman ng katriplets ko na si Luther. Hindi ko tuloy maiwasang maluha. Ibig sabihin, posibleng hindi anak ni Peter ang pinagbubuntis ngayon ni Kayla. Hindi ko maiwasan tanong. Kaagad naman tumango si Carson. Posible yun. Nagpaimbestiga na din ako tungkol sa bagay na yan. At maliban sa tanga mong asawa, may iba pang dinidate si Kayla. Isang politiko na may asawa din. Sagot ni Carson. Kaagad naman ako napatitig dito. So may posibilidad na siya ang tatay na pinagbubuntis ngayon ni Kayla? Sagot naman ni Logan. Kaagad naman tumango si Carson. Yes, posible yun. Ay, mga babae nga naman. Ang hirap ispilingin. Napaka-unfair nila. Imagine, lahat gagawin makuha lamang ang gusto. Muling wika ni Carson. Kaagad ko namang pinalis ang luha sa mga mata ko bago ako sumagot. Napadalhan niyo na ba ng kopya tungkol dito si Peter? Tanong ko naman. Kaagad namang nagkatinginan ang tatlo bago sumagot si Kuya Luther. Hayaan mo siya. Tatanga-tanga't hayaan mo siyang maniwala na magkakaanak na sila ng babaeng yun. Wika pa nito, baka sa boses nitong inis kaya naman hindi ko maiwasan na maipikit ang aking mga mata. Pakaramdam ko, biglang sumakit ang ulo ko sa mga nalaman. Baka na pala lahat ito ni Kayla at talagang pinahirapan pa ako ng bruha dahil sa walang kwenta niyang paratang. Humanda talaga siya sa akin. Sinong politikong yon? Anong pangalan ng asawa? Mahina akong tanong. Kaagad naman napatikhim si Luther bago sumagot. Bakit? Kalimutan mo ng tungkol dito. Hayaan mo Peter na yan na maloko ng isang babae habang buhay. Pagka-uwi nila mama at papa, ako na mismo magkakwento sa kanila tungkol sa ginawa sa'yo ng magaling mong asawa. For sure sila na din mismo gagawa ng paraan para makalaya ka sa kasal yung dalawa ni Peter. Mahaba namang wika ni Luther. Sa kanilang dalawa ni Logan, mas nararamdaman ko sa kanya na hindi ito boto kay Peter. Luther, please, hayaan niyo na muna akong isolve ang problemang ito. Huwag niyo na munang ipaalam kina mama at papa, lalo na ngayon hindi pa ako makakaganti. Ang tanong ko na lang kasi ang sagutin mo, anong pangalan ng politiko na yon? Sagot ko. Kaagad namang sumabat si Carson sabay abot sa akin sa hawak nitong cellphone. Panoorin mo na lang. Kung mahilig ka sa politics, mamumukhaan mong lalaking kasama ni Kayla sa video. Wika pa nito. Kaagad ko namang naitakip ang kamay ko sa bibig ko habang nakatitig sa naturang video. Walang hiya, si Kayla. May katalik na naman. Ibang lalaki't hindi ko kayang panoorin yon. Wala sariling nabitawan kong cellphone na hawak ko at namumutlang nagpalipat-lipat ng tingin sa tatlo kong kasama na noon ay nagkakatawanan na dahil siguro sa reaksyon ko. Hindi ko kayang panoorin. Walang hiya, bakit bang hilig nilang gumawa ng kahalayan tapos vini-video? Sagot ko. Kaagad namang pinulit ni Kuya Luther ang cellphone sa sahig ng kotse. May ngiti sa labi nito habang pinagmamasdan ng video at ilang saglit lang ay naging abalan ito sa kakapindot sa cellphone. Make it sure na may share mo sa lahat ng social media outlet ang video na yan.
Maghintay lang tayong ilang oras at tsak na may malaking gulong sisiklab sa mundo ng showbiz. At sa pamilya ng politiko na yan. Natatawa namang wika ni Carson. Nagulat ako't kaagad kong tinignan kung anong ginawa ni Luther at nagulat ako dahil abalang mga ito sa kaka-upload. Hindi kaya natin ito ikakapahamak? Hindi ko maiwasang bigkas. Malawak ang mundo ng internet at siguro mabibilang lang kami ng minuto at kakalat kaagad ang video na to. Lalo na't isang sikat na personalidad ang sangkot nito. Baka din malagay kami sa alanganin kapag magpaimbestigang kampo ni Kayla kung sinong nasa likod ng magpapakalat ng naturang mga videos. Don't worry, hindi natin ito ikakapahamak dahil cellphone mismo ng Kayla na yun ang gamit natin ngayon. Natatawang sagot ni Carson sa akin. Talaga? Pati cellphone ni Kayla nakuha nyo? Paano niya nagawa yun? Tanong ko. We have our way. Mabilis kumilos kapag may perang involved. Halos naman lahat ng taong nakapalibot sa kanya mabilis masilaw sa pera. Kaya kaunting tapa lang, babaliktad ka agad. Natatawang sagot ni Carson. Parang normal na lang sa kanyang ginagawa niya. Pwede na pala maging detective tong pinsan ko. Sa sobrang bilis gumawa ng trabaho. Muli kong tinitigan si Luther habang abala pa rin ito sa cellphone ni Kayla. Patuloy ito sa pag-upload ng video at ilang oras lang. Ang bibilangin ituluyan ng masira ang reputasyon ng babaeng yun. Niwala man lang akong effort na ginawa para makaganti sa Kayla na yun. Sapat na palang kapatid ko at pinsan kong gumawa ng hakbang para mabigyan ng hustisyang nangyari sa akin. Peter's POV. Halos 2 linggo na akong walang balita kay Carmina at sa bawat araw na nagdadaan ay parang unti-unti akong pinapatay. May mga taong binayaran na din ako para hanapin to pero wala pa ring balita tungkol sa kanya. Parang bigla na lang itong naglaho na parang bulat ang pinagtataka ko pa. Hindi siya hinahanap ng mga Velasco sa akin. Ibig sabihin lang noon, hindi nagsumbong si Carmina sa kanila. Parang gusto kong magpakamatay sa tindi ng pag-uusig ng konsensya ko sa akin. Hindi na din ako halos makatulog at makakain. Baby, nasan ka na ba? Umuwi ka no? Miss na kita. Wika ako habang titig na titig sa wedding picture namin. Ilang ulit ko na bang sinasabi ang katagang yon? Hindi ko na mabilang at para na ako mababaliw dahil sa mga nangyari. Natigil lang ako sa pagmumuni-muni nang makarinig ako ng mahinang pagkatok sa pintuan ng kwarto. Kaagad akong tumayo't binuksan yon at bumungad sa akin ng seryosong muka ng isa sa mga kasambahay ko. May dumating pong sulat sa inyo, sir. Wika nito sa akin sabay abot sa akin ng isang sobre. Kaagad ko naman yung kinuha sa kanya at muli kong isinara ang pintuan ng kwarto. Muli ako naupo ng kama habang binubuksan ng sobre na naglalaman ng sulat. Pagkabukas ko sa sobre kaagad na napakunot ang noo ko nang may mapansin ako isang familiar na papel. Ito yung papel na binigay sa akin ni Kayla, ni binigay ko din kay Carmina. Ang prenatal DNA test at sa likod ng papel ay may nakatatak na katagang fake result. Clinic doesn't exist. Parang biglang nalaki ang ulo ko sa mga nabasa. Pinakatitigan ko pa ang papel habang pilit na minimemorize sa isip ko ang address ng naturang klinik na nagsagawa ng DNA test. Kinuha kong susi ng aking kotse at hawak pa rin ang naturang papel. Mabilis akong lumabas ng kwarto at diretso sa aking kotse at nag-drive paalis. May gusto lang akong i-verify kung talagang fake ang papel na binigay sa akin ni Kayla. Malinaw pa sa sikat ng araw na naloko niya ako at si Carmina ang nagsuffer dahil doon. Parang gusto ko tuloy iuntog ang ulo ko sa salamin ng bintana ng kotse ko dahil ngayon ko lang na-realize kung gaano ako katanga. Mabilis akong nakarating sa address na nakasulat sa papel. Nagtanong-tanong pa ako sa mga katabing establishmento at hinanap ang klinik na nagsagawa ng DNA test. Kahit sinuyod ko na ang buong lugar, walang makapagturo kaya naman lulugo-lugo ako naglakad pabalik ng aking kotse. Shit, naisan ako ni Kayla. Niloko niya ako. Digas ko habang nalilisik ang aking mga matang nakatitig sa prenatal DNA test. Hindi kayang tanggapin ng kalooban ko na naloko ako ng isang walang kwentang babae at ang malala pa nito. Yun ang naging dahilan kung bakit hindi ko mahanap-hanap ngayon si Carmina. Mabilis kong ipinarangkada ang sasakyan paalis ng lugar. Ayaw kong magsayang ng oras. Pupuntahan ko si Kayla at magtutuos kami.
Hindi ako papayag na hindi siya mabigyan ng leksyon dahil sa ginawa niyang ito sa akin. Hindi ako papayag na lokohin niya ako ng ganun-ganun na lang. Dumiretso ako kung saan posibleng nandoon si Kyla sa mga oras na to. May sinushoot ito ngayon na isang teleserye sa isa sa mga sikat na pasyalan sa Manila. Hindi na ako makapaghintay pa. Pupuntahan ko siya at matitikman niya ang galit ko. Halos paliparin kong aking kotse habang hindi malaman kung paano ilalabas ang galit ng kalooban ko. Pakiramdam ko pa nga, makakapatay ako ng tao dahil sa tindi ng emosyon ko ngayon. Baby, promise, igaganti kita. Kukunin ko sa Kyla na yun kung ano man ang nawala sa'yo. Sambit ko pa habang mahigpit ang pagkakakapit ko sa manibela. Hindi ko na nga namalayan pa ang patulo ng luha sa mga mata ko. Alam ng Diyos kung gaano kita ka-miss, baby. Please, umuwi ka na. Umuwi ka na, Carmina. Sambit ko pa at kung hindi ko kagad naapakan ang brake ng kotse ko'y baka sumalpok na ako sa kasanuran ko. Nalalabo na kasing mga mata ko dahil sa luha. Mas dobling sakit ang nararamdaman ng puso ko ngayon. Lalo na ngayong nalaman ko kung paano ako pinaikot ni Kyla at ang naging kabayaran ay posibleng tuluyang mawala sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Si Carmina. Pakaramdam ko hindi na ako makatatagal pa sa ganitong sitwasyon. Kailangan ko siya. Ayaw ko masayang lahat ng effort at pinaghirapan ko na maging asawa ko siya. Hindi ko kayang tanggapin na mawawala siya ng tuluyan sa akin. Baka yun pang ikabaliw ko. Pagdating sa lugar kung nasa ng shooting ni Kyla, pabalagbag kong pinark ang aking kotse at mabilis na naglakad. Kung saan makikitang umpukan ng mga productions at artista. Napansin ko pa na nagkakagulo sa set kaya mabilis ako naglakad patungo doon. Kaagad pa nga akong sinalubong ng isa sa mga staff at kaagad na may binalita sa akin. Boss Peter, mabuti naman at nandito ka. Yung fiancé mo si Kyla, binugbog ng isang babae. Taranta pa nitong wika. Kaagad na napakunot ang noo ko't naglakad palapit at laking gulat ko. Dahil hila-hila na isang babaeng buhok ni Kyla na noon hindi makapanlaban. Dahil may nakahawak sa kanya na dalawang lalaki na kung hindi ako maaari magkamali. Mga kasamahan din ng babaeng pulang-pulang muka dahil sa galit. Walang hiya ka. Ilang beses na kitang binalaan na tantanan mong asawa ko. Pero makati ka pa rin. Papatayin kita at wala akong pakialam kung buntis ka. Wika ng babae na kaagad na nagpalito sa akin. Ano ang ibig niya sabihin? Tumitig pa ako sa direktor. Na noon hindi din malaman-laman ang gagawin. Ngayon ko lang din napansin na maraming kasamang babaeng halos lumabas na unleated sa leeg dahil sa galit. Mukhang malaking tao din ito base na din sa mga bodyguards na kasama. Siya palang asawa ni Congressman. Heist, makati kasi talaga yang si Kyla, kaya bagay lang sa kanya yan. Narinig ko pang wika ng isa sa mga staff ng production na napakauyom sa kamao ko. Hindi ako makapaniwalang nagawa kong paikutin ng isang babae. Kilala akong playboy pero masakit pala kapag maloko ka ng isang babae na minsan mo ding pinaikot at baka siya pang dahilan kung bakit nagkakasera kami ngayon ni Carmina. Ang asawa ko na hanggang ngayon hindi ko alam kung nasan na. Peter, help! Baliw ang babaeng yan! Pinagbibintangan niya ako! Panghihingi ng tulong ni Kyla sa akin. Napansin na nitong presensya ko kaya naman mabilis ko tong nilapitan at kaagad naman itong binitawan ng dalawang lalaking may hawak. Dito, samantalang ang babaeng galit na galit kay Kyla ay ako naman ang hinarap. Ipagtatanggol mo siya? Hindi mo ba alam kung gaano kalandi ang babaeng yan? Inakit niyang asawa ko, kaya naman may kalalagyan siya sa akin. Galit pang wika nito, nalisik ang mga matang dinuro-duro niya ulit si Kyla. Nakaagad namang lumapit sa akin at mangyayakapin ako. Kaya lang kaagad kong tinanggal ang kamay nito at nandidiri na lumayo sa kanya. Kita ang pagkagulat sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Peter, maniwala ka sa akin. Hindi ko alam kung ano mga pinagsasabi niya. Huwag kang maniwala sa kanya. Inosente ako. Wika ni Kyla kasabay ng pag-uunahan sa pagpatakang luha sa kanyang mga mata. Kung hindi ko lang alam ang karakas nito, baka maniwala na ako sa drama niya. Pero iba na ngayon. Hindi na ako papayag na patuloy niya akong paiikutin sa kanyang mga palad. Anong ibig nitong sabihin, Kyla? Akin ba talagang batang nasa sinapupunan mo? Bakit ka gumawa ng peking prenatal DNA test? Nanguusig na wika ko sa kanya. Pigil kong sarili ko na saktan ito, lalo na't maraming mga matang nakamasid sa amin.
Kita ko naman ang pagkagulat sa mga mata ni Kyla nang marinig niyang sinabi ko. Hindi to nakaimik at kita kong pamumutla niya. Malandi ang babae niyan at hindi dapat pagkatiwalaan. Ang kati naman talaga niya. Sinabi niya din sa asawa ko na siyang ama ng batang nasa sinapupunan niya. Galit naman na sigaw ng babae. Mabilis itong nakalapit kay Kyla at kagad na binigyan ng mag-asawang sampal. Kahit naman harap-harapan ang sinasaktan si Kyla, wala na akong pakialam pa. Kung talagang manloloko siya, dapat lang sa kanya to. Ngayon ko lang lubos na napatunayan na malabo pa sa sikat ng araw na akong ama ng bata. Pinaglaruan lang ako ni Kyla at hindi lang akong tinuro niyang ama ng kanyang ipinagbubuntis kung hindi pati na rin ang asawa ng babaeng galit na galit ngayon. Ano ba? Tumigil ka na. Inuubos mo talagang pasensya ko? Wala kaming relasyon ng asawa mo dahil may fiancé na ako. Galit naman na sigaw ni Kyla. Naramdaman ko pa ang pagkapit nito sa akin habang umiiyak. Kaagad ko namang pinalis ang kamay nito at muling lumayo sa kanya. Kahit napatayin pa siya ng babaeng kaharap niya ngayon, wala na akong pakialam pa. Walang relasyon? Kung talagang wala kayong relasyon ng asawa ko, bakit may mga kumakalat ng video online sa mga kalaswaan niyo? Muling sigaw ng babae at kaagad na sinenyasan ng kanyang isang kasama. At inabot ditong isang makapal na printed papers at inihagis sa pagmumukha ni Kyla. Wala sa sariling pinulot kong isa sa mga larawan at pinakatitigan. Kasabay ng pagtitiko ng masama kay Kyla. Lalong napaiyak si Kyla. Nagumpisa na din ako makarinig ng pangungutya sa buong paligid patungkol sa kanya. Na kesyo manloloko, malandi at pokpok. Maliwanag pa sa sikat ng araw kung anong klaseng babae siya. Nandito ng ebidensya at may gana pa siyang magkaila ngayon. Kita ko naman kung paano nataranta si Kyla habang isa-isang pinupulot ang mga nagkalat na mga larawan sa sahig. Hindi totoo ito. Gusto mo lang akong siraan sa fiancé ko. Umiiyak na wika ni Kyla sa babae habang masama din ang tingin sa kanya. Talagang nag-effort ako na pinaprint ang mga larawan na yan. Kahit nagkalat na online ang kalaswaan mo. Dahil gusto kong matago ang ebidensya laban sa inyo ng asawa ko. Mga manloloko kayo. Mga immoral. Tinan ko lang kung pagkatapos ng araw na to, may mukha ka pang ihaharap sa mga tao. Artista ka pa man din at asahan mo magsasampa ako ng kaso. Dahil sa mga kawalang hiyang ginawa niyo ng dalawa ng asawa ko. Galit na wika ng ginang. Video? Anong video? Walang sariling tanong ni Kyla. Hindi ko naman alam kung anong video ang tinutukoy nila, kaya kagad ako napatingin sa mga staff ng production at may isang matapang na lumapit sa amin. I think kaka-upload lang ng mga videos na to. Look, Boss Peter, hindi po ba't si Kyla to? Wika pa nito sa akin sabay pakita sa hawak niyang cellphone. Kaagad ko naman tinitigan iyon at lalo kong nagulat nang makumpirma ko na si Kyla ngang nasa video. Familiar sa akin ang mukha ng lalaking kaniig nito at mukhang ang kaharap namin ng asawa dahil halos sumuusok ang mga mata nito sa galit. Yes, ang malanding niya nang nasa video kasamang asawa ko. Hindi ba't napaka-immoral nila? Hindi ko alam kung saan humuhugot ng kakapalan ng mukhang babaeng yan para pumatol sa kung kani-kaninong lalaki. Nagkagulong pamilya ko dahil sa kanya, kaya papatayin ko siya. Galit na wika ng babae takmang susugurin ulit si Kyla. Pero may biglang dumating na lalaki para umawat. Kung hindi ako nagkakamali, eto yung lalaking kaniig ni Kyla. Napansin ko kasi kagad ang reaksyon ni Kyla nang makalapit ito. Bahagya pa itong tumalikod at pilit na tinatago ang kanyang mukha. Bitawan mo ko. Malanding hitad na yan at papatayin ko yan. Galit na naman na sigaw ng babae. Pero wala na siyang nagawa pa nang hilahin siya palayo ng lalaki at mabilis na dinala sa nakahintong sasakyan. Kaagad naman sumunod ang mga kasamahan nitong mga bodyguard samantalang naiwan naman si Kyla sa harap ko na hindi malaman ang gagawin. Peter, hindi ko alam kung ano mga pinagsasabi niya. Maniwala ka sa akin. Inosente ako at ikaw lang ang lalaking minahal ko. Nagmamakaawa nitong wika sa akin habang patuloy sa pag-iyak. Kaagad kong naikuyang ang kamao ko't ninisihan ito. Ganun na ba ako katanga sa paningin mo para maniwala sa'yo? Kyla, hindi ako pinanganak kahapon para maniwala sa sinasabi mo ngayon. Tandaan mo, oras na may mangyaring masama kay Carmina, babalikan kita at ako mismong pipilipit sa leeg mo hanggang mawalan ka ng hininga. Pagbabantang wika ko dito at mabilis itong tinalikuran.
Naiwan naman itong nag-iiyak habang sinisigaw ang pangalan ko. Peter, mahal kita. Mahal na mahal. Maniwala ka naman sa akin. Dinig ko sa kanya pero wala na akong pakialam pa. Simula ngayong araw, pinuputol ko na ugnayan kahit sa kaninong babae. At tanging kay Carmina ko lang itutuon ang atensyon ko. Carmina's POV. Hindi ko maiwasang mapaismid habang nakatitig sa mga kaganapan. Sa shooting nila, Kyla, kitang-kita ko kung paano sa bunutan ng babaeng asawa ng politiko si Kyla at ipahiya sa lahat. Para lang akong nanonood ng live na teledrama habang patuloy sa pagguhit ang masayang ngiti sa labi ko. Tamang mga kapatid ko't si Carson, minuto lang ang bibilangin namin at kagad nang kumalat ang mga scandals na in-upload nila. Politiko at actress ba naman ang sangkot, kaya talagang pinag-uusapan ito sa social media. Napawi lang ang ngiti sa labi ko nang mapansin kong pagdating ni Peter. Halos 2 linggo ko din itong hindi nakita kaya inaamin ko sa sarili ko na sobrang na-miss ko siya. Pakiramdam ko'y may kung anong matulis na bagay ang biglang tumusok sa puso ko. Habang pinagmamasdan ito habang naglalakad palapit sa nagkakagulong si Kyla at ang legal wife ng politiko na kasama niya sa ex-scandal. Wow, double kill! Nandito din palang tanga mong asawa, Carmina. Madiin na bigkas ni Luther. Baka sa mga mata nito ang galit habang nakasunod ang tingin kay Peter. At akmang bababa pa ito ng kotse pero bigla ko tong hinawakan. Please, huwag ka na makialam. Hayaan na muna natin sila. Nakikiusap kong wika. Tinitigan muna ako nito bago dahan-dahang tumango, kaya muli kong tinuon ang aking atensyon sa gulong nangyayari sa labas. Kung hindi lang siguro dumating ang asawa ng babaeng nagwawala, baka hindi lang bugbog ang inabot ni Kyla. Masyado na din talagang nagkakainitan at hindi ko maiwasang magtaka dahil hindi man lang nagtangkang ipagtanggol ni Peter si Kyla laban sa babaeng pinaglihiyata sa tigre dahil sa sobrang tapang. Wala ding pakialam ang mga taong tahimik lang na nanonood sa gulo. Baka natatakot din silang makialam dahil mukhang hindi basta-bastang tao ang babaeng nagwawala. Marami itong kasama at mukhang ready talagang sumabak sa gyera. Wow, dumating si Congressman. Feeling ko pati karera sa politika niyan. Sirang-sira na din. Nakipagrelasyon ba naman si isang Scarlett? At kolektor ng mga lalaki eh. Tatawa-tawa pang wika ni Carson. Hindi ko naman maiwasang mapabuntong hininga. Hindi ko rin kasi maintindihan ng sarili ko kung matutuwa or malulungkot ba ako sa mga nakikita kong gulo. Eto ba yung sorpresang pinagmamalaki niya sa akin? Hindi ko mapigilan tanong habang titig na titig kay Peter. Hindi ko masyadong maaninag ang kabuuan nito pero pansin ko na parang nangangayayat to. Hindi lang ako sure dahil medyo malayo itong kinaroroonan namin sa kanya. Siyempre, isa lang ito sa mga sorpresang inihanda namin sa'yo. Bahala ng mga tauhan ko sa Kyla na yan. Punta tayo sa pangalawang sorpresa namin sa'yo. Nakangising wika ni Carson at sinenya sa nitong driver na magmaneho na at kaagad namang tumalima. Sa isang medyo malayong lugar kami napadpad, malayo sa kabahayan at maayos naman ang kapaligiran. Pumasok kami sa isang bahay na may mataas na bakuran at kung sisipatin sa labas ay hindi makikita ang loob. Kung talagang privacy ang pag-uusapan, talagang magkakaroon ng privacy. Kung sino man ang may-ari ng lugar na to. Kaninang bahay to? Hindi ko maiwasan tanong nang tuluyan ng pumasok ang kotse sa loob ng bakuran at nag-uumpisa ng magsibabaan ng mga kasamahan ko. Akin, binenta ito sa akin ng kaibigan ko a year ago. Binili ko na lang dahil magandang lugar at kompleto na sa mga kagamitan. Sagot ni Carson. Baka sa boses nitong pagiging proud. Wow! As in wow! Sa batang edad nito, may mga investment at mga property na pala itong naipundar. Mukhang sa aming magpipinsan ito yatang mas seryoso sa lalong pagpapayaman. Nagulat pa ako dahil may basement ang naturang bahay at doon kami dinala ni Carson. Ngiting-ngiti pa ito sa akin habang tinuturo niya ang sorpresa na kanina niya pa pinagmamalaki. Dr. Carlos, hindi ko maiwasang bigkas. Gulat na gulat ako lalo nang mapansin ko mukhang binugbog mo na to. Bago iginapos sa isang sulok habang wala pa yatang malay tao. Na-surprise ka ba? Don't worry, nag-file na din kami ng kaso sa Medical Association. Lalakarin natin na matanggalan siya ng lisensya at tuluyang maghirap. Sagot naman ni Luther.
Hindi pa rin ako makapaniwalang habang titig na titig kay Dr. Carlos na walang malay tao. Hindi kaya tayo mapapahamak nito? I mean, paano kung ireklamo niya tayo? Kidnapping itong ginawa natin sa kanya. Labag sa batas at baka balikan niya tayo at baka ito pang dahilan ng pagkakakulong natin, sagot ko. Kaagad ko namang naramdaman ang pabirong pagpingot ni Logan sa tenga ko. Naiinis ko naman tong tinitigan. Alam mo, napaka-advance mong mag-isip. Akala ko ba matapang ka? Natatawa pa nitong wika. Kaagad ako napasimangot. Huwag mong isipin yan, Carmina. Kaming bahala. Hindi tayo mababalikan ng gagong yan. Dahil puputulan natin ng dila, paa at kamay ang taong yan. Tatawa-tawang wika ni Carson. Parang normal lang sa kanyang sinasabi niyang yun pero sobrang kinikilabutan ako. Willing ba sila na maging kriminal dahil sa akin? Shucks, hindi ako papayag. Gawin mo sa kanya lahat ng gusto mong gawin hanggang sa makaganti ka. Huwag mong isipin ang tungkol sa batas at reklamo ng gagong yan. Dahil kami nang bahalang gumawa ng paraan tungkol dyan. Wika ni Carson sabay senyas nito sa isang lalaking may dalang timba na may lamang tubig at walang sabi-sabing binuhos kay Doc Carlos. Nakaagad namang nagising. It's your time. Go Carmina, kaya mo yan. Kapag wala kang gagawin sa kanya, kami nilang tatlong magpaparusa sa kanya hanggang sa mawalan siya ng hininga. Wika naman ni Luther habang mabilis ang hakbang na nilapitan si Doc Carlos na noon ay nag-uumpisa ng magmakaawa. Hindi ko kayo kilala. Maawa kayo sa akin. Huwag niyo akong saktan. Wika nito habang umiiyak. Nakikita kong sobrang takot sa itsura nito kaya hindi ko maiwasang maikuyom ang kamao ko. Lalo na nang maalala kong ginawa niya sa akin sa ospital. Halos ubusin niyang dugo ko na siyang muntik ko ng ikapahamak at naging dahilan kung bakit hindi ako nakapasok ng school. Kaya hindi din naman ako papayag na hindi ako makaganti sa kanya. Doktor siya at hindi siya dapat gumawa ng kahit na anong hakbang na posibleng ikakapahamak ng kanyang pasyente. Paano wala kang kasalanan? Hindi mo ba alam kung anong ginawa mo sa kapatid ko, ha? Galit naman na sagot ni Luther kay Doc Carlos at binatukan pa to. Kapatid? Sino kapatid? Wala akong kasalanan. Hindi ko alam kung sinong tinutukoy niyo. Sagot nito. Dahan-dahan naman ako naglakad palapit sa kanila at kaagad ko napansin ang pagkagulat sa mga mata ni Doc Carlos nang mapansin niya ako. Alam mo na siguro kung sinong kapatid ang tinutukoy nila, di ba? Seryoso kong tanong sa kanya. Lalo naman itong namutla habang titig na titig sa akin. Totoong isa kang Velasco? Patawad, hindi ko alam. Wala akong alam, sagot nito. Ninisihan ko naman to at binalingan si Carson. Bigyan niyo ako ng gamit sa pagkuha ng dugo. Kung gaano kadami ng dugong nakuha niya sa akin noong gabing iyon, ganun din ang kukunin ko sa kanya ngayon. Nakangiti kong wika. Nagkatinginan pan tatlo bago dahan-dahan tumango. Sure, magpapabili ako. Mukhang exciting to. Sagot ni Carson at kaagad na may tinawagan. Samantalang hindi naman makatingin ng diretso sa akin si Doc Carlos. Miss, maniwala ka sa akin. Wala akong alam. Inutusan lang ako ni Kyle at dahil malaking utang na loob ko sa kanya, wala akong choice kung hindi pagbigyan siya. Wika pa nito. Kagad ko naman tong inisihan. Okay, naintindihan ko. Pero sana maintindihan mo din ang gagawin ko sa'yo ngayon. Sagot ko sa kanya't naglakad palayo dito. Hihintayin ko mga kagamitang inuutos ko kay Carson at itutuloy ko ng bala ko sa doktor na yon. Walang labis, walang kulang. Dugo kong kinuha niya, kaya yun din ang hihingin kong kabayaran sa kanya. Are you sure na yan lang ang gagawin mo sa kanya? Magdodoktor ka rin, di ba? Pwede mo siyang pagpraktisan. Tanggalan mo siya ng lamang loob at idonate natin sa mga nangangailangan. Nakangising wika pa sa akin ni Luther. Masyadong brutal ang suggestion nito at hindi ko kayang gawin. Hindi naman ako ganun kasamang tao para pumatay ng taong kagalit ko. Parang kinukumbisya ako nitong maging kriminal. Kulang na lang sabihin sa akin na patayin ko si Doc Carlos na hindi ko naman kayang gawin. Ayaw ko mabahiran ng pagiging kriminal ang mga kamay ko, no? Ayos na sa akin na ibalik sa kanyang ginawa niya sa akin. Sagot ko naman at naupo sa isang bakanting upuan. Iiling-iling naman na pinagmasdan lang nila ako ni Luther at naupo na rin sa tabi ko. Samantalang si Logan naman at Carson ay mukhang may seryosong pinag-uusapan. Sa hindi kalayuan sa amin.
Kung ako lang ang masusunod, gusto kong ibaon sa hukay ang taong yan. Walang kapatawaran ang ginawa niya sa'yo, kaya kung ano man ang nais mong gawin sa kanya, nasa likod mo lang kami palagi. Wika nito sa akin. Kagad naman ako nakaramdam ng hindi maipaliwanag na lungkot sa puso ko. Bakit nauwi sa ganito ang lahat? Sa totoo lang, hindi itong pangarap ko at ang gusto ko lang naman ay tahimik at masayang buhay. Wala akong balak na mandukot ng tao para makaganti. Hindi ako dating ganito at nagiging maayos naman akong mamamayan. Pero bakit parang sinusubukan yata ako ng tadhana? Kung hindi sana kay Peter at sa Kayla na yon, hindi sana ako aabot sa ganitong sitwasyon. Hindi sana ako nakakaramdam ng sobrang lungkot ngayon. Hindi ko maiwasang maluha na kaagad namang napansin ni Luther. What? May masakit ba sa'yo? Bakit ka umiiyak? Nag-aalala nitong tanong sa akin. Kaagad naman ako umiling. Wala, ayos lang ako. Naguguluhan lang ako sa mga nangyayari sa buhay ko. Sagot ko sa kanya habang patuloy ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Carmina, kung ano man ang magiging desisyon mo pagkatapos nito, handa kami suportahan ka. Wala kaming ibang hangad kung hindi maging maayos ang buhay mo. Wika nito sa akin. Lalo lamang akong naluha. Hindi ko alam kung magiging masaya pa ba ako. Ang sakit ng ginawang panloloko sa akin ni Peter. Kung saan naman tuluyan ko na siyang pinagkatiwalaan, saka naman niya ako niloko. Sagot ko sa kanya. Don't worry, bata ka pa naman at makakalimutan mo din ang mga nangyari sa iyo ngayon. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Ako ang kakausap kina mama at papa tungkol dito. Sagot naman ni Logan. Tapos na silang mag-usap ni Carson, kaya muli itong lumapit sa amin. No please, huwag niyo na itong banggitin kina mama. Ayaw kong pati sila mag-alala pa sa akin. Sagot ko. Pagkagulat ang rumihistro sa mukha nila Luther at Logan. Kaya muli ako nagsalita. Sana maintindihan niyo ko. Promise, aayusin ko to. Sagot ko naman. Nakakaunawa naman tumango ang dalawa kong kapatid kahit na alam kong labag sa kalooban nilang sinabi ko ngayon. Ewan ko ba, basta natatakot din kasi ako na malaman nila mama at papa ito. Sa kaloob-looban ng puso ko, natatakot ako na baka ikapahamak ito ni Peter. Tsak na babalikan ng mga magulang ko si Peter at mihirapan talaga akong pigilan sila. Kahit naman niloko ako ni Peter, hindi ko din naman hinangad na mapahamak ito. Mahal ko at kahit masakit, palalayain ko na siya. Naging mabilis ang pag-usad ng oras na malayan ko na lang ang sarili ko na makailang ulit ko nang tinusok ng karayom ang kamay ni Doc Carlos para kunan din ng dugo. Dumaing ito sa sakit pero wala na akong pakialam pa. Gusto kong ibuhos lahat ng galit at pagkadismayang nararamdaman ng puso ko ngayon. Masamang maghiganti, pero kung itong ikakaluwag ng puso ko, gagawin ko. Sana lang pagkatapos nito, magkaroon na ng katahimikan ng puso ko. Babalikan ko kayo. Tandaan niyo yan. Wala akong pakialam kung anak man kayo ng mga makapangyarihang tao. Bawal sa batas tong ginawa niyo. At ipapakulong ko kayo. Wika ni Doc Carlos. Hindi ito makagalaw dahil nakagapos to habang patuloy sa pagdaloy ang kanyang dugo. Patungo sa blood bag. Yan ay kung makakalabas ka pa ng buhay dito sa hideout namin. Sagot naman ni Carson at tinapik-tapik pa ang pisngi ni Doc Carlos. Tandaan mo Carlos, pagkalabas mo dito, sisiguraduhin namin na wala ka nang babalikan. Ikaw ang ididemanda namin dahil sa ginawa mo sa kapatid ko. Ikaw ang mabubulok sa kulungan. Kayong dalawa ng kasabwat mong si Kayla. Kaya kung ako sa'yo, maging cooperative ka sa amin. Kung gusto mong mabuhay, magpakabait ka. Nakangisi namang wika ni Logan. Natigilan naman ang doktor at tumitig sa akin. Anong gusto mong gawin ko para mapatawad mo ko? Hindi akong dapat niyang balikan ko, hindi si Kayla. Ang kasalanan ko lang ay naging tanga at sumunod sa utos niya. Please, tama na. Mahinang puso ko't bawal itong ginagawa niyo sa akin. Promise lahat ng gusto niyo, susundin ko. Hayaan niyo lang akong mabuhay. Wika nito na kagad namang nagpangiti sa akin. Binunod kong karayom na nakakonek sa ugat nito para matigil ng pag-extract ng dugo sa kanya. Baka mamatay ito at maging kriminal pa ako nang wala sa oras. Lahat ng gusto ko gagawin mo. Sigurado ka ba? Tanong ko. Kagad naman itong tumango. Okay, mabilis akong kausap Pero oras na hindi ka tumupad sa pangako mo ito ngayon. Gagawin ko ulit ang ginawa ko sa iyo ngayon at wala na akong pakialam pa kung ikamatay mo man yun. Seryoso kong wika sa kanya.
Nag-aalangan naman itong tumango. Nababasa kong takot sa kanyang mukha kaya lalong nagdiwang ang kalooban ko. Ano kayang planong gagawin ni Carmina ngayong mapapasunod niya si Doc Carlos? Ano ang mangyayari kay Kyla ngayong booking na siya ni Peter? Ano ang gagawin ni Peter ngayong hanggang ngayon ay wala pa rin siyang balita kay Carmina? Magawa pa kaya niyang makuha ang tiwala ng asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.